Hi guys! Welcome back again sa ating YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? So, katatapos lang ng Chuseok day dito sa Korea. So, lahat naging busy and then kami naman mag-asawa ay nag-camping. And then, after ng Chuseok, ay ayan, bumalik na ako sa pag-gym ulit kasi nga maraming masasarap talagang pagkain dito sa Korea. Talagang kapag hindi mo kinontrol at hindi ka nag-exercise, chuchuba ka talaga. So, welcome again sa ating vlog. So, kung bago ka pa lang sa YouTube ko, please subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayo notify sa mga susunod ko pang videos. And kung may mga katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo and then pag hindi po ako busy, ay sasagutin po natin yan. For today's topic ay nakita ko yung comment sa comment section. May nagtatanong na kung nagpa-TB test ako and then magkano and kung saan. So mabilisan lang po yung sasabihin ko and then para wala nang mga paikot-ikot pa. Tuberculosis screening ako sa Makati Medical. About una kong ginawa is kailangan mo muna magpa-x-ray. Doon din ako sa Makati Medical nagpa-x-ray. Pero kahit saan, pwede ka naman magpa-x-ray. Dalhin mo lang yung x-ray mo and then ipasa mo lang doon sa Makati Medical para makita nila yung result kung may tama ba yung ano mo or wala, ganun. And then kailangan pala guys, yung x-ray mo ay kailangan may stamp. Mo siya. Kailangan may stamp galing sa hospital kung saan ka nagpa-x-ray kasi hahanapin yon. And then, dalhin mo lang or pwede ka naman doon sa Makati Medical kasi sa akin naman ay doon ako nagpa-x-ray and then doon ako nagpa-tuberculosis. Kailangan kasi dyan sa tuberculosis ay accredited ng embassy ng Korea. Hindi ka pwedeng sa iba na hindi naman accredited ng embassy. First is, nagsabi ako na magpapa-x-ray ako. Una, hinanapan ako ng referral, pero wala akong referral kasi dumirekta na ako. Hindi kasi ako pumunta ng embassy or ng KVAC para magtanong kung ng referral para sa tuberculosis screening. Dumirekta na ako sa nila. Tinanggap naman nila. And then, pina-x-ray muna ako about, ang binayaran ko is nasa 1,000, kung hindi, 1,100 kung hindi ako nagkakamali. Basta doon nagre-range. And then, after ako ma-x-ray, antay lang ako ng 1 to 2 days. I-email lang nila yung result. And then, after nun, pwede ka na magpa-tuberculosis screening. Pagpasok mo na sa Makati Medical, right side ka lang, second floor. And then, makikita mo dito sa may kaliwa mo, sa may unang, sa second floor, di ba, sa kaliwa, mga unpatient ata yun na punta ka lang doon, pasok ka doon, hindi sabihin mo F6 visa, tuberculosis screening. Alam na nila yan guys at tuturuan ka din nila kung ano yung gagawin mo kasi may mga pipil upan din kayo doon. And then magbabayad din kayo after nun. Hindi, magbabayad muna kayo bago kayo screening. Na siguro nasa 760 ata yung nabayaran ko doon sa tuberculosis screening. And then ititest ka na ng doktor. And then, after nun, antay ka lang ng saglit. And then, makukuha mo na yung result kung wala ka naman problema. And then, guys, after pala ng that tuberculosis mo, na kailangan accredited ng embassy na hospital. So, ito may mga binigay na hospital na accredited nila sa kanila is ito. I-screenshot nyo na lang guys. Kung saan kayo malapit, pwede nyo puntahan. And then, pwede kayo dun magpa-test. And then, after ng tuberculosis, meron din kayong physical test. So, makikita nyo guys sa application form, yung mga requirements nila. May mga, may mga information doon na kung kailangan nyo pa mag-physical test. Pero kung matagal na ata kayong nagsasama dito, halimbawa nagsasama kayo dito ng Korean boyfriend mo or husband mo ng taon, hindi mo na ata kailangan magpa-physical test. Pero yung sa amin kasi, yung sa akin is a month pa lang ay kailangan ko magpa-physical test. So nagpa-physical test ako guys dito sa Easy Torres. Mas madali sa kanila. And then pwede kayo magpa-rush, pwede rin naman hindi. Pero
Yung that time kasi yung sa amin is pinarush namin. Nagbayad ako ng 4,000 peso. And then, yun naman sa friend ko is hindi rush sa kanya, pero within the day, halimbawa umaga ka nagpa-test and then maghapon lang siya mag-aantay ka. Pero yung sa amin kasi siguro 3 to 4 hours din kami nag-antay kasi madami din. Kaya nga lang, kaya kami nag-rush kasi para mauna kami sa pila, hindi na kami pipila, ganun. And then, para mauna kami sa mga test, ganun. Meron silang ganun. Kung may budget ka, go. Pero kung wala, edi, sobrang konti lang naman ang diferensya eh. So, pero kung kaya mo naman mag-antay maghapon, pwede naman. So, ganun kasi, sa Easy Tours kasi is, kompleto na. Sabihin nyo lang na OFW or F6 visa, alam na po nila yon. Kailangan may fit to travel kasi. Pag sa iba kasi kayo guys, nagpa-test, sa iba ang alam ko walang rush. And then sa iba hindi kompleto. Pero hindi ko lang alam. Magtanong kayo sa mga kung saan kayo malapit, kung saan. Basta may OFW na physical test, pwede po yun. Sabi ng KVAC. OFW physical test or F6 visa. Dun sa dalawang yun, kahit alin dun, pwede. Basta may fit to travel kayo. Yan, kompleto dapat. Kaya, yung sa amin talaga, nadoble yung sa akin. Kasi yung una nagpa-test ako sa ibang hospital, hindi sila kompleto. Nung pinasa namin saan, hindi tinanggap. So, nag-ulit ako dito sa IC Torres. And then, ayan, tinawagan ko sila. And then, ayan, pwede nyo silang tawagan at kontakin kung magpapa-test kayo sa kanila. Kasi, mababait din naman yung mga staff doon. So, after nun, ayun, pinasa. Kasi yun na lang yung kulang namin that time. And then, after nun, yun, tinanggap na ng KVAC. Now, I'm here in Korea. So, yun talaga, marami ka talagang pagdadaanan kasi, hindi rin talaga sobrang dali. Marami. So, sana nakatulong ako sa tanong mo. Sa yung tanong, please subscribe ng aking channel para kung may mga katanungan po kayo, masagot ko po kung ako ay hindi naman busy. So, yun lang. Sana na-gets mo yung pinagsasabi ko. Thank you for watching, guys. Bye!